Kaya na pre para matapos na to. May dating malakas man trip Paglabas pumutok nag-hit Pagbukas sa mukha gulat ka no Mala Pablo, Picasso Manitox tinig lang kumagano Manginginig mo rin? Alam mo. Naka-on na naman pa-scoop ko ng coke Mga dogs ay naka-on Mentotex, Mogadon Eddie salin mo na don Pagka-scoop ko ng coke My class, that sums up for our lesson for today. But before our class ends, I just want to leave a beautiful quote from Listening Math. We believe that math is from everywhere, in everything, and for everyone. And that everyone can be a math person when they just learn math experience. Have a great long weekend, everyone. Makakauwi rin. Mga ka-FT, parang masarap-sarap kumain ng carbonara ngayon. Ano ba yan? Kalat-kalat naman dito! Gumising ka na dyan! Samahan mo mga kapatid mo pa-check up! Bakit ba, man? Aga-aga. Hoy! Ano ka? Prinsipe? Gumising ka na dyan! Samahan mo na yung mga kapatid mo magpa-check up! Mamaya nahuwaan na yan ng mga kapitbahay natin! Uy, alam mo ba? Ano? Upo na upo! Daig pa kasi tumatahol! Tapos, araw na tayo binibigyan ng ulam. Alam mo na yun! Eh, di may COVID! Ano pa ba? Kaya, bilis mo! Bumawag ka na dyan! Sumama yung mga kapatid mo magpa-check up! Mamaya nahuwaan na yun! Bilis! 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 Nak! Kinakabahan ako! Ma, kalma lang. Anong kakalma? Tignan mo naman yung mga kapatid mo. Ay, mukhang positive na kaagad eh. Ma, magiging okay din sila. Di naman porket nagpakita sila ng sintomas, COVID na agad. Maraming possible na outcomes yan. Para sa buhay, maraming probabilities. Lahat iba't iba ng resulta. Sabagay, pero paano kaya yung mga magiging chance ng resulta nila, Julia? Ganto na lang, ma. Ganto, ma. Isipin mo, di ba si Julia saka si Joseph, yung ipapatest, sila yung tinatawag na random variables. Sa sitwasyon kasi nila, sila yung magkakaroon ng outcomes sa isang experiment. O sa sitwasyon natin, resulta sa COVID-19 test. At dahil exact of finite, o nabibilang natin sila ng buo, ang tawag sa kanila specifically ay discrete random variables. Para malaman yung mga possible outcomes nilang dalawa, alamin muna natin yung choices na pwedeng kalabasan ng test at kung ano yung sample sa situation. Alam natin na ang random variable ay silang dalawa, so 2 people ang ating sample at dahil tinitesting sila kung may COVID sila or wala, dalawa lang ang pwedeng kalabasan, either positive or negative. Dito natin lalagyan ng letters yung possible outcomes para may representation sila. Ito yung mga magiging basihan natin mamaya. Ngayon, gagawa na tayo ng isang sample space. Dito, mapagsasama natin yung mga possible outcomes nila para mailista mamaya. So, si Julia at si Joseph. Si Julia pwedeng mag-positive or mag-negative. Ngayon, kapag kinonekta natin ito sa pwedeng maging resulta ni Joseph, ganito yung mga pwedeng mangyari. Kung mag-positive si Julia, pwede rin mag-positive si Joseph. Pero pwede rin naman na mag-positive si Julia, pero negative si Joseph. Ngayon, paano naman kung negative si Julia? Ang pwede namang kalabasan dyan ay pwedeng negative si Julia tapos positive si Joseph. At panghuli, pwede rin na pareha silang negative. Ngayon, pagsamahin natin lista na natin yung mga nakakonekta nating outcomes kanina. Nagawa natin ito para mahanap natin kung ilang beses ilalabas yung hinahanap nating possible outcome. Sa una ay positive at positive, sunod positive, negative, next negative, positive, and last negative and negative. Dahil ang inaalam lang naman natin ay yung chance na mag-positive sila. Bibilangin natin ngayon kung ilang beses lumabas yung positive sa mga nalista natin kanina. Sa una, 2. Sa pangalawa, 1. Sa pangatlo, 1. 1 ulit. At sa panghuli ay wala o 0. Ngayon, kukunin natin lahat ng values niyan at ilalagay sa isang set. Ibig sabihin lang nun, lahat ng values sa set na yun ay yung mga pwedeng kalabasan ng ating random variables. So, to illustrate, maging x is equals to 0, 1, and 2. Kapag nga pala nadoble ang isang value, hindi na natin siya inuulit sa loob ng set dahil parehas lang naman sila ng value. Ngayon, alam na natin yung mga pwedeng kalabasan sa COVID-19 test nila Julia. Either walang magiging positive sa kanila or may isang magpa-positive o kaya naman pwede rin parehas silang mag-positive. Kita mo na ngayon, ma. If chance naman talaga naman yung mag-positive sa atin, mga na lang natin. Kaso lang na, nahihirapan pa rin ako yung titingin eh. Lalo na yung probability na sinasabi mo. Ganito na lang, ma. Para mas madaling mo maintindihan, gumawa na lang tayo ng Instagram. Ano na? Instagram?
Histogram, ma. Histogram. Hindi kayo naman pwede mag-post ng story dun eh. Paano ba yun? Simple lang. Kailangan lang natin makuha yung values ng random variable at yung probabilities nila. Sa graph na gagawin natin, yung vertical line or y-axis ay gagamitin para sa values ng probabilities. At yung horizontal naman or x-axis ay para sa values ng random variable x. Dahil ang values ng random variable natin kanina ay x is equals to 0, 1, and 2, ilalagay natin sila sa x-axis. Ngayon, probabilities na lang nila yung kulang. Para makuha yon, babalikan lang natin yung possible outcomes kanina. Alamin natin kung ilang beses lumabas doon yung values ng ating random variable. So si 0, isang beses yan lumabas out of total of 4. So ang probability niya ay 1 over 4. Si 1 naman, dalawa, kaya magiging 2 over 4. Lastly, si 2, isang beses, kaya 1 over 4 ulit. Ngayon, ilalagay na lang natin yung values nila sa graph. Kapag nalagay na sila, itatapat lang natin yung values ng random variable sa corresponding probability nila. Therefore, ganito yung maging itsura ng histogram ng discrete probability distribution nila Julia. Makikita dito na mataas yung part ng value ng 1. Ibig sabihin, mas malaki yung chance na isa sa kanila yung mag-positive. May ibang probabilities pa rin naman sadyang mas malaki lang yung chance nito based sa histogram natin. Gets mo na ba? Okay. Gets ko na siya. Madali lang pala. Oh, sakto mo, nandiyan na pala si Doc eh. Oh, Doc, kamusta po? Sa tingin ko po dapat muna na dumistansya kayo sa anak nyo dahil meron po silang trangkaso. Trangkaso lang? Hindi COVID? Di bumabatak? Kaso lang pala. Oh. Nakauwi rin. Buti na lang at trangkaso lang yung sakit nila. Hindi po. Kaya kayo, nakapagod na rin, mabay ngayon. Nung bumusimod mo yung pakiramdam niya. Teka, anong oras na nga pala? Tara, wala na yung paborito namin palabas. Dali, buksan nyo yung TV. Remember mo to? Uy, Jeje! Laro muna tayo na butagaan. Mamaya kaso masusunod na namin eh. Sige, masaya ako na namin. Magtatago ako sa hindi madaling makita. Para nahihirapan siyang hanapin ako at may iwan na siya rito. Sa klase mo rin siya dito. Ang dami pa namang klase mo na pwedeng pagtawag. Pero parang may naling talaga ako sa klase natin. Hindi ko lang alam kung saan. Ibig sabihin malaki yung chance na nandito siya. Pero siyempre, bawat room merong 1 over 4 or 1/4 na probability. Teka, kung merong 4 na room dito, merong 1 out of 4 chances ang bawat room sa posibilidad na nandun nga si Boreche. So kung 1/4 lahat, pag inad, magiging 4 over 4 or 1. Okay, check ko na rin kung lahat ba sila ay between 0 and 1. Alam ko na sa lahat ng probability na to, lahat ay pwede mangyari. Pero isa lang sa kanila yung kalalabasan. Kaya dapat equal sa 1 yung sum ng lahat ng probability. Para mapakita na 100% ay mangyayari yung isa sa probabilities. Kapag kinonvert yung 1/4 into decimal, magiging 0.25. So tama lang na siya ay between 0 and 1. Ayun, tama lang pala. Kaso lang, dahil parehas lang yung probabilities nila, wala kang choice kundi manghula na lang. Kasi kung bababa sa 0 yung value, magiging negative yung probability. E di mawawala na ng sense yung definition ng probability.
na ini-state yung likelihood na mangyari ang isang event. At hindi rin tama kung lalagpas siya sa 1 kasi 1 or 100% na yung kabukan. Oh, Cheche, ba't nandito ka pa? Kayo na pa uwihan niyo ah. Tara na. Ay sus, kayo na pa uwihan. Hinihintay ka na lang talaga. Tara na. 3 hours later. Jeje! 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 Oh, ayan. Tapos na rin pala. Pahinga na kayo. Magpiligpit muna kami ni Mama rito. Dadating kasi Mama sa selet ng bisita. Pero bakit may bisita? Anong meron? Kuya, sa mama mo. Birthday kaya ni Kuya. Ay, totoo ba? May birthday tol. Salamat na. Sige. Lagay ko muna to dito. Oh! Wala, 6:30 na pala. Orderin ko na siguro yung bus para bumitin sa akin ng 7. Ma! Gusto na si Lisa. Pupunta na eh! Wala mo yung magpaganda! Patay, mauna pa yata sila dadating kaysa sa handa. Kailangan dumating yung pagkain ko ng 20 minutes or less para umabot kung sakaling maaga sila. Pero paano ko malalaman yung chance nun? Wait lang, medyo parehas sa recent topic namin Sa app, 30 minutes ang estimated delivery time. Ibig sabihin yun yung average o mean. Based naman sa mga previous orders, 5 minutes ang usual na agwat ng delivery time. Kaya yun yung sample standard deviation. Kung i-weight natin dito sa graph, magiging normal curve siya. Yung 30 minutes nasa gitna, tapos yung ibang values ay 5 minutes ang pagitan tulad ng 25, 20, 35 at iba pa. Habang papalayo sa mean, mas bumababa ang probability kaya nagiging bell shape yung graph. Ngayon, gusto nating malaman yung probability na dumating ang order ng 20 minutes or less. Para gawin niyon, kailangan muna natin kunin ang z-score gamit ang formula. Z is equals to x minus mean over s. So substitute natin yung values. X is equals to 20, mean is equals to 30, at s is equals to 25. Magiging z is equals to 20 minus 30 over 5 is equals to negative 2. Para makuha yung value ng area, titingin tayo sa z-table. Sa 2.0 column at 0.00 row, makukuha natin ang 0.4772. Pero dahil part lang yun ng half curve, ibabawas natin sa 0.5. 0.5 minus 0.4772 is equals to 0.0228. Kapag ginawa natin itong percentage, magiging 2.28%. Ibig sabihin, 2.28% lang ang chance na dumating ang order ko ng 20 minutes or less. Kala ko mauna pa pala hindi ko makasipa. Uy! Ay, birthday. Happy birthday, Kuya! Pili matinis na ilaw! Matala natin dyan! Kapagod. Hindi ako makapaniwala gamit nag-quit yung mat ngayon. Pero grabe rin pala talaga. No? Kahit di ko gusto, di ko inaasahan, gagamit ko yung mat kahit kailan. Kahit saan, kahit anong oras. Pero mas nakakabilib pa rin talaga na kaya kong gawin. Ay, ano ba yan? Cute na nga, may utak pa. Sa tingin ko po dapat muna dumistansya.